Parang beer na lang kulang nito. Hello. So 2025 January 2nd. So gusto ko lang gawin kasi January 1 marami kayong handa. So malamang meron kayong mga leftovers o mga pagkain na hindi naubos na nag-occupy lang ng space sa rep nyo. So meron akong leftover na crispy pata. So itong crispy pata is kasi marami pa siyang laman, no? So naisip ko na bakit hindi ko gawing sisig itong extra or leftover na crispy pata. Kasi baboy din naman siya, 'di ba? So parang inihaw, ano ba 'to? Bigyan ko lang kayo ng idea na pwedeng gawing sisig ang mga leftover na baboy katulad nito or something na inihaw na baboy katulad ng liempo para ano yun, kasi pag matagal na sa rep parang hindi na masarap kainin or makailang init na hindi na ganun kasarap. So medyo bigyan natin ng buhay ang leftover na crispy pata nyo. So gagawin nating sisig yung leftover na crispy pata. So napakasimple lang gawin ito. Ito lang ang ating ingredients. So ito lang yung mga nakita ko sa rep namin, mga leftover din na mga gulay. Actually, dalawa lang naman ang kailangan mo dito or tatlo. Ito lang yung serrano pepper. Kung anong pepper nandyan sa inyo, yung pangsigang. Pero dito kasi sa amin, serrano pepper ang ginagamit namin pag nagsisigang kami na sili. So, pwede rin ito gamitin nyo. Then, red onion. Kailangan red para, you know, nakita nyo may sisig nyo, red yung onion, diba? So kung meron kayong lemon, ito lang yung nakita ko sa rep namin, pero para siyang kalamansi na between kalamansi and lemon. Ito siya, nalimutan ko yung tawag nito, pero lemon or kalamansi pwede na siya. Then ang ating all-time favorite na liquid seasoning, at syempre oyster sauce. Oh, importante pala yung mayonnaise. Kailangan pala natin ng mayonnaise. Kailangan natin ng mayonnaise. Yan ang mga ingredients ng cup. Mayonnaise, nor liquid seasoning, oyster sauce, pepper, red onion, at calamansi or lemon. Yan lang ang kailangan natin para buhayin natin ang crispy pata para maging sisig. So, unang-una is alisan natin ang laman itong ating leftover na crispy pata. Kunin natin yung laman niya. Hindi ko alam kung marami pa itong laman. Kunin lang natin yung mga meron tong konting taba, yung crispy pata. So sana kahit pa paano may makuha tayong mga laman para happy ang ating sisig. Ayan, ayun, marami pa. Kasi pag matagal na to sa rep or matagal lang hindi nakakain, hindi na ganun kasarap. Mas maganda kung may halong taba or laman yung gagawin nating sisig. Pwede nyo kamain. Ayan, ito malaki-laki pang laman to. Ayan, happy rin yung mga aso ko kasi minsan nakakain na meat. Maraming recipe na makikita sa YouTube or sa internet. Kung ano lang yung talagang panlasa nyo or magugustuhan nyo. So ito lang yung nakita kong recipe na medyo simple lang, hindi ganun kakomplikado. Kasi minsan pag matakaw ka like me, gusto mo na yung mabilisan na lang or wala na masyadong yung mga madaling mahanap na ingredients, sa bahay natin. Ayan, simot. Then chop-chopin lang natin. Alam niyo naman itsura ng sisig. Gawin lang natin siyang sisig size. Tsaka nasa inyo na kung gano'ng hiwang gusto nyo gawin. Hindi naman ako professional chef.
I'm a professional eater. Hiwa-hiwa lang natin. Mukhang madami-dami naman tong meat na nakuha natin, kaya at least meron ka pang, you know, ibang ulam. Kaya matutuwa sa yung asawa mo. Nakuha natin. Yan, marami-rami itong meat na nakuha natin, kaya magiging sulit ang ating sisig. Ayan o. So, unahin natin itong red onion. Basta, hatiin nyo lang na mukhang pangsisig. Diba? Hindi naman kikibuyan. Then, yung sili. Ito, importante ito. Ow. So, kung yung iba gusto na manghang, you can keep the seeds. Pero ako gusto ko manghang, pero yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila lang anghang. So, I remove the seed. So, ito yung nagpapanghang sa sa sili, yung buto. So, make sure na nakaalis yung buto kung ayaw nyo ng maanghang. Pero kung gusto nyo, pwede nyo isama. So, yan. So, hiwaan lang natin na mga maliliit, you know, sisig size. Ayan, sisig size. And then, itong, yung tawag dito. So, nakita ko lang sa rep. Parang kalamansi. Ayun, ganda nyo. So, kalamansi or lemon, pwede na yan. Yan, hindi siya mabalat. Puro juicy. Pwede rin natin lagay itong mayo. Ginagawa ko, tinatansya ko lang, but hindi ko lang kung gaano kadami. Depende sa tansya natin kung gaano kadami yung meat or tofu natin. Siguro mag-start muna tayo sa 5 tablespoon ng mayo. And 4 tablespoon ng nor seasoning. Then oyster, konti lang. Oyster sauce, konti lang to kasi medyo maalat na. So gawin natin mga half lang. 1 tablespoon. Kailangan pala natin ng pepper. Ayan, medyo okay na yan. Then of course, lagay natin yung kalamansi natin. Or whatever you call it. Lemon or calamansi. But this is between lemon and calamansi. So, ginawa ko lang 1.5 muna na ano. Then we have to mix it. So, mix all the ingredients. Yung mahalong-halo na talaga sila lahat. Alin yung lasahan. Kulang pa ng konting kamalansi. So like I said nga kanina, I'm not a pro. Tansya-tansya lang ako talaga. Hindi ko alam yung mga measurements. But tinatansya ko lang. So yan lang naman ang ingredients niyan. Yun. Lasang sisig na. Then let's start cooking. Lagyan mo ng konting mantika lang. Lagyan na natin yung onion. Ay, na-mix ko na pala to. May nasasamang konting sili. Pero okay lang yan. Magsasama rin naman sila sa huli. Bango. Kabango naman yan. Gusto ko yung amoy ng sibuyas pag
ginigisa mo. Lalo na tong red onion. Napakabango. So, antayin lang natin pagmantikain yung onion. Mga couple minutes lang. Pag medyo okay na, na-saute na. Saute. Lagay na natin yung sili. The green pepper. The serrano pepper. Para sa akin, serrano pepper. So, another few minutes. May balat pa. So, huwag yung masyadong gisahin ng matagal para medyo andun pa yung crunchiness ng sili. Then, ilagay na natin yung minix natin na sauce. The sisig sauce. Ilagay na natin. Uy, ang bango. May sisig. Ayan. Antay lang natin silang mahalo. Hanggang sa uminit lang. Napakasimple lang nito. Kung meron kayong mga liempo, leftover, or kahit hindi leftover, gusto nyo, ito lang ingredients na sobrang dali. Not too high yung heat. Ayan. Medyo nakulo na siya. Then, pwede na natin ilagay yung meat natin. Yung chinap natin na crispy pata meat. Yun. Then, ayun. Halo mo lang yung sauce. Sana hindi ganun kadami yung sauce. Pero parang madami yung sauce ko, ah. Sauce. Pero okay lang yan. Masarap din naman yung hindi sobrang dry na sisig. Ayoko ng dry na sisig actually. Para siyang ano yan. Gusto ko sa sisig ko yung may crunchiness pa. Ayan, oh. Nakita niya naman, pre. Itsurang sisig na siya. Ayan. Haluin lang natin hanggang sa, ma-mix na, kumulo. So, yun, napakasimple lang. Napakasimple. Pwede nyo gawin to sa liempo, anything pork na inihaw. Kahit tofu. Yeah, masarap din yung tofu. Healthy. Healthy tofu. But, sinubukan na natin kasi, marami tayong leftover. Lalo na pag New Year, ang dami yung leftover. Ito yung gawin nyo sa mga inihaw nyo na baboy. So, for me, itong extra leftover crispy pata. Suabe, ang ganda ng ang ganda ng itsura. Mukha siyang sisig. Patay na natin yung heat. Then, pwede na natin ilagay sa bowl. Ang ganda nitong sisig na to. Medyo juicy nga lang, pero ayos lang. At least, di ba, meron kayong ulam idea sa mga leftover nyo. Hindi kayo maboard na ilang araw nyo lang kinakain o ilang araw nyo lang iniinit ang liempo. Ayun na mga chong. Crispy pata sisig. Ayos. Pero hindi pa tapos yan. Meron pa tayong gagawin dyan. So ito naman, kung gusto nyo naman na pag-uulamin nyo na yung sisig nyo, isang maliit na lutuan, so pwede nyo dito i-heat yung sisig. Or kung meron kayong sizzling plate, ayun, pwede rin dun. So ito lang ginagawa ko pag ayan na. Itong malupit chong, pag mainit na siya, baksakan mo siya ng ng itlog. Tapos haluluin mo na, ayan, para na siyang sisig. Para na siyang pang mga sisig sa mga favorite spot natin. Ayan.
So every time na mag-init kayo ng sisig, instant ulam. Buhay na buhay mga liempo natin. Diba? Solve na to mga chong. Ayan. Ayos na ayos mga pre. So eto na siya. Ang ating sisig na liempo. I mean, crispy pata sisig. Let's try the perfect bite. Ayan. Amoy sisig. Kanin. Ang harap. So yan guys, meron na kayong idea sa mga leftover liempo nyo, crispy pata, or mga pati siguro yung lechong kawali, pwede na rin. Meron at least buhay yung mga leftover na ulam nyo. Anyways, thank you guys for watching. Sana meron kayo napulot ngayong araw na to sa aking video. At I'll see you guys on my next video. Ayos!